pala si Father Jesse. So, bahagi yun. Baka na pareho kaming California yung sinura ko. Hindi na ako nakapagpagupit ngayon. So, bahagi yun, ang hamon ng ating mga pagbasa ngayon ay kanino tayo lumalapit? Sino ang mga lumalapit sa atin? Pagkakataon na napakaganda yung paanyaya ni Jesus. Very welcoming. So, pagkakataon na kung saan ay makita natin, bakit anong sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Alam natin, kapag ang tao ay reklamador, bumaari, ayaw nating makisalamuha. Madadagdagan ng kasing stress natin. Kapag yung isang tao magbibigay rin sa atin ng stress. Pero si Jesus, iba. Iba yung kanyang paanyaya. Lumapit kayo sa akin napapagal at nabibigatan. At alam natin, ang tao, bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito, at tayo ay napapagod, nabibigatan. Sabi ka natin ay tayo ay nauupos, kahit na nga ang tawag natin ay robot, ay kinakalawang. Pero bahagi yun na maintindihan natin, yung paanyaya na ipinahayag na Jesus sa pagkakataon na ito, na makita natin yung kanyang paanyaya na bigyan tayo ng katatagan, ng kalooban. Ito rin kung tulusin, yung ipinahayag ni Propeta Zacarias sa unang pagbasa, kasi si Zacarias, ito yung panahon na kung saan sa unang pagbasa, nagbibigay sila ng mga salitang consolation sa mga Israelita. Bakit? Kasi ito yung panahon na sila ay under Babylonian exile. At anong sabi niya, magalang kayo, Zion. Ay nakakulong sila. Nandun sila, exile sila. Sa Babylon. Bahagi present day Babylon. Alam niyo ano yung present day Babylon? Iran. So, bahagi na makita natin. Pero yun ang pinahayag niya. Bakit? Darating ang inyong hari. Nakasakay sa isang asno. Yun yung pahayag niya. Well, pagkakataon na kung saan ay makita natin. At ito yung hamon ni pinamanim ng Purong Kapal. Lalo-lalo na yung kapanahonan na ito. Napapagal ang tao. Pero, ang tanong ay, kanino tayo lumalapit? At kung minsan nakakalungkot na yung nilalapitan natin, instead na magkaroon tayo ng kapahingahan, lalong magdadagdag ng ating kabigatan sa pagtahak natin sa daigdig na ito. At alam natin, well, yung dahilan kung bakit tayo ay napapagal, napapagod, ay dumaranas ng mga kalungkutan, kahirapan. Alam natin na una, gawa ng kasalanan. Kung minsan kaya tayo nahihirapan, bakit? Tayo mismo yung may kasalanan. Pagkakataon, sabi nga natin yung kasalanan yung ini-inflict natin, sinasaktan natin, hindi lamang ibang tao, kundi higit sa lahat yung ating sarili. Yung kasalanan ng mga taong nasa paligid natin. Kaya nga bahagi makita natin yung kalungkutan ng mga magulang, ng mga batang, ngayon nabalitaan natin, ay pinatay ng kanilang kapwa kabataan, sa eskwelahan, ay napakalungkot nun, pagkakataon. O maaaring gawa ng tinatawag natin structural sin, yung mga korupsyon, hindi mo naman kasalanan, hindi naman kasalanan ng pamilya mo, kaya lang kasalanan ng mga taong nagkataon na binigyan ng kapangyarihan na ayusin itong mga bagay sa daigdig na ito, kaya lang hindi nila naisakatumparan. Tayo yung naapektuhan. Pero hindi lang gawa ng kasalanan. May mga kabigatan na nararanasan ng tao, mga paghihirap, pagpapakasakit, na
na kung tawagin natin alin, necessary suffering. No? Hindi mo kasalanan, pero bahagi yun ng buhay ng tao. No? Katulad halimbawa ng alin, yung isang nanay na manganganak, no? Naghihirap na manganak. No? Sabi naman ni Father na yun ay may cesarean na, no? Mahirap pa rin, no? Kasi bakit? No? Magbabayad ka pa rin sa ospital. No? So, bahagi ho. Mayroon talagang necessary suffering. Hindi gawa ng kasalanan, pero bahagi ng buhay ng daigdig na ito. No? Kaya napakalaga ho na makita natin na alin, bigyan natin ng higit ng pagkilos na alin, lumapit tayo kay Jesus. No? Ano kasi yung sigaw ng daigdig na ito? No? Ang sigaw ng daigdig na ito alin, yung paanyaya na alin, kaya mo yan, ikaw lang, sapat na. No? Well, hindi ho inaalis na Jesus na hindi mo dadalhin ang mga pamatok, no? Na yan, na bahagi ng iyong buhay. No? Pero kinakailangan na alin, kinakailangan makita natin na ang paanyaya ng buong may kapal na alin, huwag mong suluhin yan. Ano? At ang Diyos natin ay alin, handang tumulong sa atin. Ano? Alam natin, sabi nga ho natin, yung pamatok, yung yoke, siguro na nakakita kayo ng nilalagay sa kalabaw o baka, yung pamatok. Sangayon sa mga ancient agriculture, tayo kasi sanay tayo na isa lang yung nilalagyan. Pero sa ancient agriculture, nung bahagi na alin, talagang dalawa yan. Dalawang baka o dalawang kalabaw, magkasama, magtulungan. Bahagi yan. Kaya din kami mga pare, meron din kaming tinatawag na istola. Yung istola kasi ngayon nasa loob. Pero kalimitan makita yung istola rito. Yan ay simbolo din ng pamatok. Walang iba kundi alin, yung pamatok ni Kristo. Na pinaalala sa atin na alin, nais ng Diyos na tayo samahan. Na palagi ang Diyos ay nagkaanyaya sa atin. Na tayo lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya at ialay natin ang ating mga hirap na dinaranas natin sa daigdig na ito. Siguro sabihin naman natin, Father, kami naman ay lumalapit kay Jesus. Narito tayo. Pero huwag natin kalimutan na alin, mayroong isang pinakasusi paglapit natin kay Jesus. Ano yun? Yung kababaan ng loob. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagalat na bibigatan at kayo papagpanginahin ko. At matuto kayo sa akin sapagkat ako ay mababang loob. I am meek and humble of heart. Kinakailangan magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban na alin, yung pusong handang lumapit kay Jesus. Hingin natin yung kanyang tulong sa gitna ng ating mga kakayanan sa buhay sa daigdig na ito. Yun ang tinatawag natin na kung saan yung makita mo natin, huwag tayong mahiya. Lalong-lalo saan? Sa pamagitan ng mga sakramento. Yung sakramento ng kumpisal. Kaya alam nyo, kapag katapos yung mga kumpisal, hindi pa parang hanggang-hanggaan ng kalooban ninyo. Bahagi yun na kung saan nararanasan natin, wala naman tayong ginawa. Bahagi na kung tutuusin, sinabi lang natin yung ating kasalanan na may kababaan ng kalooban. Sa pamagitan din ng banal na Eucharistia, yung banal na misa. Alam nyo, sa panahon ng pag-aalay, hindi lang ito pag-ahandog na alin, yung ibinibigay natin yung ating mga kayamanan. Ibahagi nyo rin, Panginoon, sinasama ko, yung sakit na nararanasan ko, yung damdamin, gawa nung nagkagalit kami ng asawa ko, hindi kaya ay hindi ako pinapansin ng mga anak ko, bahagi yun na kung saan ialay natin yun sa Diyos, pagkakataon kung ano man yung ating nararanasan, bahagi yun, ialay natin yan sa buong may kapal, at makikita ko natin,
bahagi yun na tayo ay higit na bigyan ng Diyos ng kapahingahan. Ano? Sapagkat maliwanag ko, ano? Kasi baka mamaya, sa iba tayo lumalapit. At alam mo natin, ano? Alam mo natin, may mga taong lumalapit saan? Sa pag-aakalang doon sila papapagpahingahin. Katulad halimbawa ng alin? Alak. Ano? Yung pinagbabawal na gamot. No? Sa pag-aakalang, ito yung magbibigay sa amin ng kaginawahan. No? Nakalimutan natin na walang iba kundi ang alin. Ilapit natin ito sa Jesus. Lalong-lalo na ho sa pamagitan ng pagdiriwang natin ng banal na mga sakramento at higit natin ipanalangin ang bawat isa upang alin, higit natin pakinabangan ang kanyang biyaya ng kapahingahan sa daigdig na ito.